Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi nawwara bil Qur'anil qulub wa anzalahu fi awjizil lafzi wa ajzil uslub. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So ngayon, inshallah ay dadako tayo ngayon sa tinatawag na tafsir ng Suratul Yusuf, mga kapatid, at bilang pagpapatuloy ng ating sabihin natin ng ating tafsir. Sana ba tayo? Okay, ulitin natin yung tinatawag na sana ba yun? Dakhala sijna. Okay, arbabun ya sahibay sijni. Sana ba yun? Yan. Okay. So after na alam natin ang tinatawag na kahulugan ng bawat word o kaya vocabulary mula sa aya na ito, of course ay na bilang pagpapatuloy, si Prophet Yusuf alayhi salam ay nagpatuloy sa pag-aanyaya sa kanilang dalawang kasama doon sa loob ng kulungan, ba? Sa bilangguan. Ano ang panyaya ni Prophet Yusuf alayhi salam? Yung tauhid. Sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga lesson na makikita natin dito, na kapag tayo ay nag-invite, nagda'wa sa lalo pa sa mga non-Muslim, ang una nating dapat ianyaya sa kanila ay walang iba kundi ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin yung utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba, especially nung pinadala na si Mu'adh bin Jabal at gayon din ang ibang mga deputy or mga kumakatawan na mga nagtagapagpalaganap ng Islam sa iba't ibang lugar. Ang laging unang advice si Prophet sallam ay anyayahan mo ang mga tao na ito tungo sa tauhid, tungo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan nang walang pagtatambal, hindi nagsasagawa ng syirk at tanggihan ng anumang sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng mga ribulto na sinasamba ng sambayanan ng dalawang lalaki na si Yusuf alayhi salam, na kung saan dalawang lalaki, ibig sabihin kasamahan ni Yusuf alayhi salam, kasamahan ni Yusuf alayhi salam yung dalawang lalaki na ito. Naon kaya sinabi ni Yusuf alayhi salam, aarbabun mutafarriquna khairun amillahu al-wahid al-qahar. So, dahil dito sabi niya, ya sahibi yas-sijni. Ya sahibi, ibig sabihin na dalawang ano po yan, dalawang termino po yan, kumbaga yung ya, ito yan yaun nida, ang tawag po diyan ni yaun nida. Ito po ay article of sabi natin na vocative, kumbaga yung pamamaraan ng pagtawag. Ya sahibay, okay, munada sahibay, ibig sabihin aking kasamahan, okay, o aking kasamahan, okay. Sijna, kasamahan doon sa sijin. Sijin ibig sabihin natin yung jail, kumbaga kulungan. Arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahar, ang pagsamba ba sa maraming Diyos, Diyosan, diba? Arbabun, arbab, alam natin ang arbab is plural ng tinatawag na rab. Na kung kaya rab is singular, arbab is plural, no? Yung mga Diyos-Diyosan na gawa lamang tao ay mas nakakabuti kaysa sa Allah na al-wahid at al-qahar. Mutafarriqun, ang ibig sabihin ng mutafarriqun, mga kapatid, ay iba-iba, kumbaga, okay? Iba-iba. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na mutafarriqun. Now dito sa ya sahib yasijni, o aking kasamahan sa kulungan, ito ay ang ibig sabihin o mga nanirahan sa bilangguan. Ya sahib as-sijni, mga nanirahan sa bilangguan. Now word na sahib, mga kapatid, now dito ang ibig sabihin ng ya sahib dito ay sakin. Sakin, ang ibig sabihin sakin, nanirahan, kumbaga nanatili. Yan ang ibig sabihin ng sakin, okay, nanatili, still. Kaya nga sa word ng tajwid, sukun, meron tayong word na sukun, diba? Meron kayong word na sukun, na kung saan iba ang fatha, ang kasra sa kadama, yun ang mutaharrik. Ang mutaharrik, ang ibig sabihin ng mutaharrik ay gumagalaw, kumbaga gumagalaw, kaya naging fatha, kasra, dhamma, gumagalaw siya. Pero pag sinabing sukun, silent, kumbaga still,
Kaya nga't ang sakin, ibig sabihin ay nanatili. Nanatili. Yasaki na sijin. Now dito, binanggit lamang dito yung word na sahib, yung suhba, kasi ang sahib from the word suhba, nang ibig sabihin ay pagiging kasama. So dito tinawag sa banal na Quran itong kasamahan ni Prophet Yusuf alayhi salam na sahib. Okay, ibig sabihin ay sahib is people of. Ibig sabihin ay para bang ashabul kahf. Bakit sinabing ashabul kahf? People of cave. Kasi bakit? Yung ashabul kahf, alam natin ang kwento, na naninirahan sila doon ng ilang years, nanatili sila sa loob ng kuweba ng ilang taon. Nang tinatawag ng ilang taon. Kaya nga, kapag once na ang isang tao ay nanatili siya sa isang lugar, ang tawag sa kanya is sahib. Okay? Nanatili siya ng mahabang panahon ng isang bagay, ang isang lugar sa kanya, ang tawag is sahib. Kaya tinatawag na sahib. Linaw? Dahil sa kanilang matagal na pananatili roon. Kaya binanggit ang word na sahib or suhba doon sa nanirahan doon sa Sijin dahil nga sa matagal na panahon na naninirahan. Kaya hindi siya matatawag na sahib kung hindi maninirahan. Linaw? Kaya ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasi tinatawag na sahaba sapagkat kasama nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially na mahabang panahon. Linaw? Tulad ng yung sinabi, halimbawa, people of paradise, ashabul jannah, people of hellfire, ashabun nar. Kasi walang duda, mananahan sila sa paraiso ng habang buhay at ganun din sa impyerno ng habang buhay. Kaya tinatawag na sahib. Sahib as-sijin. Malinaw? Sa halip na yasaki na sijin, ang bansag sa kanila ng Quran, sahib. Bakit? Dahil sa matagal na mananatili roon. Yan ang tanong. Pag tinanong kayo, bakit tinawag ng banal na Quran itong mga kasamahan ni Yusuf a.s. na sahib at hindi sakin? Sapagkat ang tugon ay dahil sa kanilang matagal na pananatili roon. Okay? Pananatili roon. So yun mga kapatid. So of course, after that ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aarbabun mutafarriquna khairun. So ito ay isang pananong. Ito ay isang aarbab. Kasi ang hamza dyan mga kapatid, ang hamza, dalawang klase. Ito ay gamit sa tinatawag na sabihin natin sa ibang pagkakasulat ay ganyan. Dito sa text na nasa inyong screen ay nagaganyan. Parehong hamza po yan. Malinaw? Ang hamza is min adawatil istifham. Mula sa particle of, sabihin natin istifham, interrogation kumbaga. Malinaw? Ito ay isang particle of interrogation. Isang pananong na pagtatatag, at yung pananong na ito ay isang tinatawag na takrir. Ang ibig sabihin ng takrir ba'da takhir ay ito ay pananong na pagtatatag pagkatapos ng isang pagpipilian. Okay, pagkatapos ng pagpipilian. So kaya aarbabun mutafarriquna khairun amillah, di ba? So at isang pambungad, ito'y pambungad ni Yusuf alayhi salam sa kanila. Isang pambungad upang maipakita ang katibayan ng tauhid. Okay? At ang mga taga-Ehipto, kasi sila yung mga taga-Egypt, na kung saan address ang pahayag na ito sa kanila, tulad ng ibang mga bansa, ay sumamba sa mga Panginoon ng magkakaiba-iba. Kahit mutafarriqun, mga kapatid, ang ibig sabihin ng mutafarriqun ay shatta sa Arabic. Shatta. Okay? Shatta. Ang ibig sabihin ng shatta ay magkakaiba-iba. Okay? Iba-iba kumbaga. Magkakaiba-iba sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga katangian at sa mga gawain ng kanilang itinalaga sa kanilang pag-aangkin. So, di ba sabihin pa, ito yung angkin ng mga grupo na ito na ang Diyos nila ay ganito ang hitsura. Doon sa kabilang grupo naman, ang Diyos nila ay ganito yung tinatawag na kulay ng kanilang ribulto. Kaya nga sa Pilipinas, sa Quiapo, yung si Jesus sa Quiapo ay maitim. Pagdating mo sa Baclaran, nagiging maputi na si Jesus. Di ba? Subhanallah. Yes, totoo po yan. O sa Quiapo ang itim ni Jesus. Pagdating sa tinatawag na Baclaran, ang puti na ni Jesus. Di ba? Pagdating doon sa China, kisingkit na si Jesus. Pagdating sa Africa, lalo na, nakulot na si Jesus. Subhanallah. Ito yung mga ganito paglaruan ng mga non-Muslim, yung kanilang Diyos-Diyosan na sinasamba, kiniklim nila. Subhanallah. Minsan ang iba ay si Jesus nagiging matangkad, si Jesus nagiging pandak, si Jesus nagiging tinatawag na sabihin natin ay katamtaman, si Jesus naging payat, naging mataba. Diba? Minsan si Jesus ay
nagdress ng laro ng basketball, minsan ay nagigitara, minsan ay fisherman, minsan ay sabihin natin ay tawag siya barbero, minsan businessman. La hawla wala quwwata illa billah. Di ba? So yun ay mutafarrikun. Ito yung sabi ng Allah. Arbabun mutafarrikun khairun. Ito mga Diyos-Diyos ang baga na iba-iba. Magkakaiba-iba sa kanilang mga sarili. Magkakaiba-iba sa kanilang mga katangian. Magkakaiba-iba sa kanilang mga hitsura. Di ba? Na kung saan sa mga gawain na kanilang itinalaga sa kanilang mga pag-aangkin. Subhanallah. Yan ay bagay na kung saan ay subhanallah, Islam is very unique talaga. Napaka-unique ng Islam. Okay? Kaya nga ang iba't ibang mga Diyos, mutafarrikun dito, ulitin natin, mutafarrikun, ang ibig sabihin dito ay iba't ibang mga Diyos. Ito ay ginto, ang iba sa kanila ay ginto, ang iba naman ay pilak, ang iba ay bakal, ang iba ay wood, di ba? Ay cheap, walang pangbayad, walang pambayad, kumbaga walang pagpagawa, kaya plywood na lang ang ginagamit ng iba. Subhanallah. Ang iba naman ay mataas, ang iba naman ay nasa gitna, ang iba ay mababa, at sila ay magkakaiba. Sila ay tinatawag na magkakaiba. Hindi makapagbibigay ng pinsala o pakinabang. Subhanallah. Yan ay katotohanan mga kapal sa panampalatayang Islam. Kaya nga't yung kanilang mga Diyos-Diyusan, mas yung bang kailangan ng tulong, yung Diyos nila kailangan ng tulong ng mga tagapagsilbi nila. Yung pinupunasan, inaangat kumbaga, di ba? Ang mga katulad nito, inaalagaan, di ba? Binibihisan. Yan ba ang Diyos? Wallahi. Nasaan yung utak ng tao? Grabe, no? Mayroon ba silang tinatawag napapala dito? Mayroon bang Kaya nga sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, na sinipin niya mula sa kasabi ni Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, ang shirk, subhanallah, ang shirk, bukod sa malaking pagkakasala ito, hindi mag-i-enjoy yung tao. Nakatulad ng pag-i-enjoy ng ibang mga kasalanan. Halimbawa, yung pangangalunya. Yung gumagawa ng pangangalunya, mag-i-enjoy siya sa kanyang pangangalunya, right? Walang nangangalunya na umiiyak habang nangangalunya. Walang nangangalunya habang ginagawa ito ay nalungkot siya. Di ba? He or she was enjoying, kumbaga, na'udhu billahi min dhalik. Pero, that is the reality. Nag-i-enjoy sila habang ginagawa nila yung pangangalunya. Nag-i-enjoy sila habang ginagawa nila yung mga ibang kasalanan bukod sa shirk. Halimbawa, pag paninirang puri, panlilibak, di ba? Pagnanakaw, they enjoy. They are enjoying. Ika nga sa mga bagay na ginagawa na nilang paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meron silang napapala sa napapala nila? Enjoyment. Kumbaga, habang ginagawa nila yun. Itong shirk, walang enjoyment. Hindi nakakabusog, hindi tinatawag na di ba? Hindi ka magi-enjoy. Kaya nga, talagang masahol. Walang kwenta talaga. Sobrang walang kwenta. Walang mapapalang isang tao pagdating sa tinatawag na, of course, kabutihan. Bagkus, ni sa tinatawag na physical, kumbaga na enjoyment, ay hindi makakamta ng isang tao. Wala siyang mapapala. Wala siyang mapapala. Kaya nga, ang shirk, subhanallah, ay sobrang walang kwenta sa lahat ng walang kwenta ang tinatawag na shirk, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah, yan, si Jesus ay nagpasan sa tubo ng trabaho ng palayan sa probinsya. Pinapatin at binubuhay nila, udbillah. Diba? Yun ang tinatawag na sabihin natin implikasyon ng mutafarriqun. Kaya nga ito ay isang patanong, ito ay isang matinding patanong. Kaya nga maganda sa dawa, pambungan, isa sa mga estratehiya na nakukuha natin sa aya na ito, mga kapatid, yung strategy, yung way of how to convince the people, how to invite the people by way of asking, by way of interrogation, kumbaga, sa pamamaraan ng pagtatanong sa kanila. Kasi isa yun sa magandang pamamaraan, kahit nga sa mga magtuturo, sa mga mga teacher, yan, alam pa paano, sa mga speaker, mga good speaker, di ba? Inuumpisahan nila sa pamagitan ng isang katanungan. Parang icebreaker, kumbaga ba? Di ba, na talagang mag-iisip ang isang tao, ano kaya ganyan? Para sa ganun, yung mindset ng taong nakikinig sa kanya ay magiging attentive, kumbaga. Makikinig na mabuti dahil doon sa kung ano ang kanyang katanungan. Di ba? So, ganun ang pamamarahan ni Yusuf alayhi salam. Siya nagdadawa inumpisa niya sa pamamagitan ng katanungan. Pamamagitan ng tinatawag na katanungan. Which is comparison, kumbaga. Yung ng pagtatanong, hindi lamang siya basta pagtatanong, kundi meron siyang element of comparison. Merong element ng comparison. Na kung kaya isa yan sa mga napaka-effective na pamamaraan ng pagdadawa sa ibang mga tao.
yung tinatawag na pagtatanong at saka mayroong comparison. Malinaw, katulad ng ginawa ni Prophet Yusuf alayhi salam. Kahit ang pagsamba ba sa maraming mga Diyos-Diyosan, na kung saan iba-iba, pag sinabing iba-iba, gawa ng tao, ay mas nakakabuti baga kaysa sa Allah, kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah na al-wahid, al-qahar, al-wahid, ang bukod tangi na nag-iisa, al-qahar, ibig sabihin ay ang kahar, ang tagapamahala, tagapagpigil o tagapuwersa at ganap na makapangyarihan, na kung saan ang siyang namamahala sa mga biyaya at walang katapusang kaharian at lahat ng bagay ay napapasakop sa kanyang kapangyarihan. Sumunod na ipinaliwanag sa kanila ni Prophet Yusuf a.s. na dahil sa kanilang kamangmangan ay sumasamba sila sa mga maling Diyosa, mga maling Diyos, at binibigyan sila ng mga pangalan, di ba? Na sino bang nagpangalan sa mga Diyos? Hindi ba sila lang nagpangalan? Walang authority galing sa itaas, di ba? Alam mo si tawag dyan, si Katigbak ba yun? Yung Katigbak ba yun tatawag ng Bagong Santo ngayon doon sa Cebu? Sino mga taga Cebu dito? Meron bago ngayong na kinikilalang santo doon sa Cebu. Sino yun? Si alam ko yun, saan yun? Nabalita yan sa ABCBN eh. Alam niyo ba yun? Kalungsod. Sino yun, Jalal? Kalungsod. Kalungsod. Ayan, si Kalungsod. Di ba? Matagal naman yan, Ustad, si Kiburoy. Si Kalungsod, di ba? Hindi ko alam, ano bang nagawa ni Kalungsod? Bakit ginawa siyang santo? Subhanallah. Basketball player. Ano sa? Baga sa atin, Ustad, na shahid yan. Martir. Nag-ano daw yan sa nag-preach. Nag-preach sa ibang bansa, tapos doon na siya namatay. Kaya yun, ginawa nilang saint, subhanallah. Di ba? Pati nga si Cory Aquino, santo na rin si Cory Aquino, ginawa nilang santa. Subhanallah. Subhanallah. Ang fanatic talaga ng mga Pinoy. Ayan ay walang duda mga kapatid. Kaya nga, pag ikaw talagang sasambahin ka. A'udhu billahi min dhalik. So ito walang duda. Sino bang nagpangalan sa mga tao na ito yung Diyos namin, Santo Niño, Santo Namo, Santo Dito, Santo Dire? Ang mga tao mismo ang nagpangalan, ang bigay ng pangalan. Ito yung papangalan natin Diyos natin ganyan. Ito naman ang Diyos natin, ganito yung pangalan. Diba? Sila lang yung nagpangalan nito. Kaya nga tayo, subhanallah, very unique talaga ang Islam. Kasi bakit? Hindi natin pwedeng ipangalan ang Allah, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoon natin, sa anumang nais nating gusto. Yun ang pagkakaiba sa ating relihiyon. Subhanallah. Hindi natin pwedeng ipangalan, bigyan ng pangalan, hindi natin pwedeng bigyan ng katangian, na ayon lamang sa ating sariling kagustuhan at pag-iisip. Ito ay mahulog sa tinatawag na kufur, makapal sa panampalatayang Islam. Sira ang akida ng tao. Kaya nga sa atin, hindi tayo pwedeng magsalita patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, even a single term patungkol sa Kanya. Pag sinabi patungkol sa Kanya, Kanyang pangalan, Kanyang katangian, Kanyang batas, hindi tayo pwedeng magsalita na wala tayong pinanghahawakang batayan mula mismo sa Kanyang salita sa Quran at sa salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otherwise, that is a blasphemy. Yan ay tinatawag na sabihin natin ay blasphemy, kumbaga. Malinaw? So, hindi natin pwedeng gawin yan, mga kapatid. Kasi tayo, ikaw, halimbawa, bibigyan kita ng pangalan samantalang hindi recognize sa sarili mo. Do you think mahututuwa ka? No. Lalo pat pangalan na baloktot o ano pa mga sabihin natin di ba? So hindi, sapagkat ay pangalanan mo sa ganito yung mga nasa high status person ng community, papangalan mo na ganito, ganyan, di ba? So hindi makatarungan yun, mga kapatid, maging sa batas ng tao. Paano pa kaya sa karapatan ng dakilang tagapaglikha? Na kung kaya hindi tayo pwedeng magsalita patungkol sa Allah nang wala tayong sabihin natin na kaalaman. Maraming mga tao na walang pakundangang magsalita, lalo pa dito sa social media, patungkol sa Allah, sa kanyang mga batas, na wala silang pinanghahawakang batayan. Dito sinabi ng Allah, ano sinabi ng Allah? Ganito, ganyan. Samantala hindi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ito'y dapat nakatakutan ng tao ang bagay na ito, dahil ito'y tatanong sa kanya sa araw ng paghuhukom. Walang duda. Okay? Wala takfo malay sa lakabi ilm. Tunay na huwag ka magsalita patungkol sa Allah, sa kanyang batas, nang wala kang kaalaman. Wala kang tinatawag na kaalaman. So yun, mga kapal, sa panampalatayang Islam. So dahil sa kanilang kamangmangan, ang mga tao, ipinamulat ni Yusuf a.s. sa dalawang laki na ito na dahil sa kanilang kamangmangan, ay yun ang dahilan kung bakit sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At walang duda. Wallahi, ang isa sa mga pinakamalaking factor, alam natin yan, na once ang isang tao ay naligaw, dahil sa, bakit? Dahil sa because of ignorance.
maging sa mga maging sa ating within our community, sa ating mga Muslim community, di ba? Bakit siya gumagawa ng bid'ah? Why? Sapagkat wala siyang knowledge patungkol sa sunnah, wala siyang knowledge patungkol sa Quran, sa sunnah, kaya gumagawa siya ng bid'ah, di ba? Bakit siya gumagawa ng shirk? Because wala siyang kaalaman, di ba? Kaya nga wallahi ang kaalaman ay manguna sa lahat. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, di ba? Dapat mong malaman na walang ibang Diyos dapat sambay maliban lamang sa, that is knowledge before the action. Diba? Subhanallah. Kaya nga, knowledge first before the action. Kinakailangan, bago ka gumawa ng kilos, kinakailangan ay magkaroon ka ng kaalaman, kasi higit sa lahat ng field, may kinalaman man sa pananampalataya, walang kinalaman sa pananampalataya, nangangailangan muna ng kaalaman. Bakit ka nag-aral? Bakit tayo nag-aral sa elementarya hanggang sa maging high school, at meron pang dagdagay na grade 7, grade 8, grade 11, subhanallah, dagdag ng pahirap. Diba? Why? Because of the importance of knowledge. Isa lang yan siguro sa mga kung bakit nila pinapasayan sa Senado, because nakahalagaan ng kaalaman. Walang duda mga kapatid. So sa ganung mga field na labas sa pananampalataya, kailangan mong mag-aral, kinakailangan mong gumastos, kinakailangan mong magsumikap, kinakailangan mong magtiyaga. Diba? Paano pa kaya ang pangrelihiyon mo at pangkabilang buhay mo? Hindi bagat ito ang higit na mahalaga na pagtuunan natin, sabihin natin ng oras at iba pa? Subhanallah. Kasi nga dahil sa kamangmangan ay tunay na napakaraming mapupunta sa impyernong apoy because of ignorance. Walang duda. So yun yung naging dahilan, yun, sa kaso din ng dalawang lalaki na ito, at saka sa mga taong nakakatira sa Egypt, na kung saan sa panahon ni Yusuf alayhi salam, sila ay papunta doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan dahil nga sa kanilang tinatawag na kamangmangan. At ipinaliwanag sa kanila ni Prophet Yusuf a.s. na dahil sa kanilang kamangmangan ay sumamba sila sa mga maling Diyos at binibigyan sila ng mga pangalan, sapagkat ang mga pangalang ito ay huwad. Ang mga pangalang ito ay inililipat lamang mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. So ito yung pangalan ng aming Diyos, sapagkat ito yung ganito pinangalan ng aming mga ninuno. Ganito pinangalan ng aming mga ama na mga nauna sa amin. Kaya ito rin ang pangalan. Like Uzza ng mga pangalan ng mga Diyos-Diyusan sa panahon ng mga Arab. So wala silang patunay, wala silang authority na sumuporta sa kanya sa kasanayang ito, sa practices na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. You know? Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Al-Wahid Al-Qahar, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-iisa lamang. Kaya andito ang katangian at pangalan na binanggit sa aya na ito ay walang iba kundi khairun amillahi al-wahid al-qahar. Mas mainam pa ba sila na sambahin kaysa sa Allah? Kaysa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-wahid. Al-wahid, ang ibig sabihin, al-wahid ay walang pangalawa, nag-iisa lamang, nag-iisa sa, sabihin natin, sa lahat ng pagkakataon, nag-iisa na makapangyarihan sa lahat, wala siyang kapantay, wala siyang kawangis, wala siyang kahalintulad, di ba? Wala siyang tinatawag na kabalalay, di ba? Wala. Siya ay nag-iisa lamang, nag-iisa kanyang katangian, nag-iisa kanyang tinatawag na pangalan, siya lamang, wala sino mang mahalintulad sa kanya mga kapatid. Kaya ang nag-isa, walang pangalawa. Siyempre pag walang pangalawa, walang higit sa pangalawa. Yan ang doon, shortcut ika nga. Walang pangalawa, nag-iisa lamang siya. Al-Qahar, ang ibig sabihin Al-Qahar, Al-Ghalib ala kulli Al-Ghalib, okay, Al-Kul, ibig sabihin ay nakahihigit sa lahat, di ba? Makapangyarihan sa lahat. Yan, powerful ika nga sa lahat, di ba? Yan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, laging nangingibabaw sa lahat. Siya tinatawag na nangibabaw. Yan sabihin ng Al-Ghalib Al-Kul, ang bisa Al-Qahar, kaya niyang gapiin, kaya niyang lupigin ang sinumang nais niya, lahat kaya niyang tinatawag na gapiin dahil siya tinatawag na makapangyarihan. So ang aya na kahalintulad ng ang aya na ito mga kapatid, merong kahalintulad, okay, yung arbabun mutafarriquna khairun amillahi al-wahid al-qahar, ang kanyang kahalintulad suratul Namal, sa suratu An-Namal, okay, suratul Namal verse 59 ng banal na Quran, na kung saan sinabi ng Allah, Allahu khairun amma yushrikun, Allahu khairun amma yushrikun. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ba na nagtatangan ng kakayahan na makapagdudulot ng kapakinabangan at makapagsanhi ng kapinsalaan ay mas mabuti o yaong kanilang sinasamba bukod sa kanya.
na walang kakayahan sa sarili nito, at gayon din sa iba, walang kakayahan. Kung wala kang siyang kakayahan sa sarili, paano pa kayo sa ibang tao? Di ba? Na hindi man lamang makapagdudulot ng kapakinabangan ni makapagsasanhi ng kapinsalaan. Yan walang duda mga kapatid sa panampalatayang Islam. So sinabi ayon sa tafsir ng Imam Qurtubi rahimahullah, ila asyara bitafarruq ila annahu law ta'addada la ilah latafarraqu fil irada wala ala ba'dhum ala ba'd wala ala ba'dhum ala ba'd. Sabi ni Imam Qurtubi rahimahullah, at sinabi na tinukoy niya ang pagkakaiba-iba, na kung ang Diyos ay dumarami, ika nga yun dito pagkakaiba. So bakit dito ginamit ang word na mutafarrikun, magkakaiba-iba, di ba? Kasi logically speaking, kapag ang Diyos ay dumarami, kinadadagdagan ng Diyos, di ba? Ay sila ay nagkakaiba-iba, yung sabihin dumarami. Pag sinabing nagkakaiba-iba, dumarami. Marami ang Diyos. Sila ay nahahati sa kagustuhan, at marahil ang ilan sa kanila ay higit sa isa. Higit sa, tinatawag isa, higit sa, nakakahigit doon sa isa. Kung sila ay magkakaiba-iba, hindi sila magiging tinatawag na Diyos kailanman. Kasi nga bakit? Siyempre, ang isang Diyos ay kaiba doon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga, papaanong tanggapin ng tao yung maraming Diyos-Diyusan at sasambahin ng tao, subalit pagdating sa president, pagdating sa pagiging tinatawag na pinuno ng isang community, ng leader ng isang bansa, ay hindi pwedeng magkaroon ng dalawang presidente. Di ba? Logically speaking, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang presidente kailanman, maging sa batas ng tao. Kailan pa tayo nakakarinig sa based on the history na mayroong dalawang presidente nang humahawak ng isang bansa? Wala kailanman. Di ba? Subhanallah, wala. Yung dalawang pa, yung mayroon ng vice president hindi pa nagkasundo, ay hindi na tayo lalayo. O, tinan mo yung Pilipinas. Si Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte, tapos ang kanyang vice president, walang iba ko sa Leni Robredo, sila ba nagkasundo? Ay, hindi sila nagkasundo. Nagbabangayan sa isa't isa, nagbabatuhan ng mga salita sa isa't isa. Di ba? Yun na, president at saka vice president, paano pa kayong parehong presidente? Kailanman, subhanallah, ay tunay na sabihin natin ay hindi sila nagkakasundo. Hindi sila magkakasundo. Iba yung gusto ng isa doon sa isa. Paglalika, halimbawa, pag mayroong dalawa or at least dalawang Diyos, magdilika siya ng tao, ang isa ay gusto niyang gawing itim. Sabi ko, ayoko nang maitim. Gusto ko yung tinatawag na panot. Gusto ko yung tinatawag na ganito, ganyan. Di ba? La hawla wala quwwata illa billah. At pag nangyari yan, wala na sigurong daigdig ngayon. So bakit pa tayo nanatili ngayon sa daigdig? Still na we are in this world, and of course the earth itself ay still existing, kumbaga. Bakit nandyan pa yung mga sa kabilang napakaraming mga bituin sa kalangitan, mga kapatid sa kalangitan at sa kalawakan? They are not colliding each other. Bakit? Hindi sila nagkabangga-bangga sa isa't isa. Sobrang dami nila at hindi mabilang. Halos ay magkakasunod-sunod. Halos sila ay magkakadikit-dikit. Subalit hindi sila nagkakabanggaan. Di ba? Why? Because isa lang yung nagpatunay na isa lang ang Panginoon nagkokontrol sa kanila. Kasi kung dalawang magkokontrol sa kanila, matagal ng sabog. Matagal na tayong sabog ngayon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So ito yung malinaw na palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha ay iisa lamang at hindi pwedeng magkaroon ng maraming tinatawag na Diyos, maraming Panginoon, kumbaga. At pag nangyari yan, ibig sabihin ay hindi yan totoong Diyos. Kasi ang totoong Diyos ay nag-iisa lamang. Linaw? Kaya naman ay wala silang patunay, wala silang authority na sumusuporta sa kanilang claim, sa kanilang practices, sa pagbibigay ng mga pangalan, sa paggawa ng mga Diyos-Diyusan. Kaya nga masasabi natin sa pagitan ng gumagawa ng Diyos, ng Panginoon, ng mga huwad na Diyos-Diyusan, pati yung ginawa niyang Diyos-Diyusan, mas karapat dapat pang sambahin yung gumawa nito kaysa doon sa ginawa. Walang duda. Diba? Logically speaking, mas karapat dapat pang zambahin yung gumawa noon kaysa doon sa tinatawag na ginawa. Diba? Marami yan sa La Union. Pagbaba mo ng Baguio, galing ng Baguio, marami binibenta sa gilid, mga Diyos-Diyusan. Subhanallah. Kailangan may pabaon ka, yung mga doon, kailangan may pabaon, papaswerte. Diba? Makikita man, hindi kayo nagtataka dyan sa Quiapo. O pampaswerte, pangpayaman. Tapos pag dumadaan kayo, itong mga hunghang naman, itong mga mangmang, audzubillah, ay talagang bumibili sila kasi pampaswerte. Bakit hindi natanungin yung nagbibenta? Ikaw, ilang taong ka na nagbibenta dyan? Bakit hindi ka maswerte? Bakit hindi kayo mayaman? Subhanallah.
So yan ay bagay na maaring baka masaktan naman siya siguro, pa yan din na sinabi natin. At dahil dito mga kapatid, dahil dito ang kanyang pahayag sa kanila after that, mata buruna min dunihi illa asma'ung sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Diba? Ang ma anzalallahu biha min sultan. Ang sinasamba ninyo bukod sa Allah ay mga pangalan lamang na walang itong kahulugan, na ito ay inyong gawa-gawa lamang na mga sinasamba. Kayo at ang inyong mga ninuno, ang inyong mga angkan, dahil sa inyong kamangmangan at pagkaligaw, at hindi nagpahayag ang Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang kapahintulutan na ito ay sasambahin. Kahit ta'budun, anuman ang dito ay anuman ta'budun na sinasamba ninyo, min dunihi, bukod sa Allah, illa maliban asma, ang ibig sabihin ng asma ay maliban sa mga pangalan, na ibig sabihin ay pangalan, magkakaiba-iba ng pangalan, sa may tumuha, na pinapangalan na binabansagan ninyo. Okay? Ang dito tumutukoy sa tinatawag na, sabihin natin ay sinasamba, mga aliha, mga ibig sabihin mga Diyos-Diyusan. Okay? Na pinapangalan ninyo, antum kayo mismong nagpangalan, wa'aba'ukum at ang inyong mga ninuno, at ang inyong mga salinlahi, ma'anzalallah. Ibig sabihin ng aba'ukum ay mga nauna sa inyo, mga ninuno, mga forefathers, kumbaga. Ma'anzalallah, dito, ito laan nafiya, ito ay tinatawag na nafiya, negation kumbaga. Okay? Nafiya. Ma'anzalallahu, ibig sabihin hindi nagpahayag ang Allah, hindi nagbaba ang Allah subhanahu wa ta'ala kay biha min sultan, para rito, ibig sabihin para sa mga pagbibigay ng pangalan, para sa sabihin natin ay pagkakaiba-iba, o ako nga, okay, min sultan, mula sa anumang authority. Pag sinabing tinatawag na authority, ito ay may kinalaman sa proof, kumbaga, sa kontekstong ito, mayroong proof. Anumang authority, ibig sabihin walang anumang katibayan mula sa anumang tinatawag na kapahintulutan na ito ay sasambahin. So yan ay sultan. Ang ibig sabihin ng sultan dito ay idhin, kapahintulutan, at hujja. Ang ibig sabihin ng hujja, okay, ito ay batayan. Walang anumang batayan, ika nga. Okay? O kaya sabihin natin ay permiso. You know? Wala anuman sa tinatawag na kapahintulutan. You know? O patunay at ebidensya. Kumbaga, yun tinatawag na proof, mga kapatid, or sabi burhan. So pagkatapos ay ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapasyahan na ang pangasiwa, kagustuhan, kapangyarihan at pag-aari ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At inatasan niya ang lahat ng kanyang mga alipin na huwag sumamba sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya sinabi niya, innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya, dhalika dinul qayyim. Na ipinag-utos niya sa inyo na walang kayong susundin na sino man bukod sa inyo, bukod sa kanya, na wala kayong karapat dapat na sasambahin kundi siya lamang. At ito ang matuwid na landas, ang tunay na din at tinatawag na relihiyon. Okay? So, ibig sabihin, inil hukmo illa lillah. Ibig sabihin ng hukom dito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ay ang ibig sabihin ay hukom. Ibig sabihin ay mga ipinag-utos, mga kaatasan. Yan ibig sabihin ng hukom dito. Okay? Mga ipinag-utos niya, mga kaatasan niya, mga batas niya, yan ibig sabihin ng hukom. Okay? Mga pataw niya, kumbaga, sa inyo, sa atin bilang mga tao. Ano yon? Ano yung kanyang utos niya na wala tayong dapat susunduhin ay maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong dapat na paglingkuran kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit amara alla ta'budu, na kung saan amara ibig sabihin ay ipinag-utos. Ito yung tinatawag na ipinag-utos. Malinaw? Alla ta'budu, na walang dapat sambahin, na wag kayong sumamba maliban lamang sa kanya, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika dinul qayyim. Dhalika dino, sapagkat yaon ang din na ito, yun yung din, yun yung tinatawag na tauhid. Yun ang relihiyon, yun ang ating relihiyon, pagsamba sa kaisahan ng Allah, ikhlas. Ang din, yan ang tinatawag na ikhlas. Ang tauhid ay ikhlas, walang duda.
Ad-din, al-qayyim. Ang qayyim dito, yun ang katangian ng din na ito. Anong katangian ng din? Ay walang ida kundi al-qayyim. Ang ibig sabihin ng qayyim ay matuwid. Pag sinabing matuwid, hindi bako-bako, hindi tinatawag na at the same time ay straight talaga siya, na hindi bako-bako, nang walang mga hams, at hindi liko-liko. Yan ang ibig sabihin ng qayyim, mga kapatid. You know? Qayyim, mustaqim. Ang ibig sabihin ay matuwid na landas. At yan ay walang iba kundi ang din o relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang iba kundi ang Islam. Nang ibig sabihin, itong inaanyayahan ko sa inyo, sabi ni Yusuf alayhi salam, mula sa tauhid, mula sa kaisahan ng Allah at katapatan ng mga gawain para sa Kanya ay ang tuwid na relihiyon na iniutos ng Allah at ipinahayag sa pamamagitan nito ang katibayan at patunay na kinalulugdan ng Allah at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Subalit, ang karamihan sa mga tao ay hindi nila ito batid, na kung kaya hindi sila sumusunod sa katotohanan ito. Kaya nga dito ginamit sa word, walakin na aktharan nas, hindi yung tinatawag superlative form, mga kapatid, at hindi sinabing walakin na kathirun nas, wala, hindi sinabi aktharan nas. Ibig sabihin talagang marami talaga. Kaya nga if we compare the believers and disbelievers, sa totoo lang, based on the sabihin natin yung bang survey, mas marami ang mga walang pananampalataya kaysa mga mananampalataya. Kaya nga mas marami ang mapunta ng impyernong apoy. Subhanallah, mas marami ang mapupunta ng tinatawag na bilang na mananahanan sa impyernong apoy, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Diba? Kaya nga't walakin aktharan na sila ya'lamun. Karamihan sa mga tao ay hindi nila ito batid, na kung kaya hindi sila sumusunod sa katotohanan ito. Diba? At may mga iba pa nga na batid nila, subalit ayaw pa rin nilang tinatawag na tumugon. At ito ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga't wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin. At karamihan sa mga musyriko na nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah mula sa iyong sambayan Muhammad ay hindi naniwala sa iyo at hindi sumusunod, kahit na gustong-gusto mo na sila ay maniwala, na kung kaya huwag mo itong ikabahala. Ito matagpo sa surah to Yusuf sa verse 103 ng Banal na Quran. Okay, nang matapos si Yusuf sa pag-anya niya sa kanila, sinimulan niyang bigyan ng kahulugan ang mga kanilang mga panaginip para sa kanila. So nauna muna yung da'wa bago sabihin natin tugunan ang kahilingan nila na sabihin natin na mag-interpret. Isa sa mga lesson natin makuha na dito, mga kapatid, kapag halimbawa merong pabor ang isang non-Muslim sa'yo, alam nyo, isipin mo na that is your best chance, ika nga. That is your huge opportunity na para maiparating sa kanyang da'wa. Alam mo, sa isang Muslim dapat lagi siya mag-iisip paano siya magda'wa sa kanyang kapwa. Okay? Lagi siya mag-iisip paano ba siya makapenetrate ng da'wa sa kanyang kapwa. So kapag merong lalapit sa kanya na kung saan ay nangangailangan ng tulong, ng suporta, especially galing sa kanyang mga kamag-anak, kakilala, pwede bang tulungan nyo ganyan-ganyan? Kapatid, para sa'yo, bago ka humingi ng tulong, wallahi, sabi na, okay, na one condition, kailangan pakinggan mo muna ako. Okay, kailangan lecturean muna kita. Di ba? That is the opportunity. Hindi lamang ay ipakita mo lamang ika nga na walang duda, mas maganda ipakita mo isang sa kanila. Subalit, gasabayan natin ng da'wa verbal ika nga. At yun ay kapag ganito ang mga opportunity dumating sa atin. Kagaya ni Prophet Yusuf alayhi salam, humingi sila ng sabihin natin, which is simple lang ang kailangan nila, kundi yung interpretation ng kanilang panaginip. Pero para kay Yusuf, malaking opportunity na yon para ibahagi ang tauhid sa kanila. Kaya mashallah tabarakallah, ay naiparating Yusuf, na ipakilala niya kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaganda at nakakamanghang pamamaraan at estratehiya ng pagdadawa. Okay? Hopefully, inshallah, ay ma-practice natin yaon at ma-adapt natin yung pamaraan na ito, mga kapatid, na sa tuwing may mga taong lumalapit sa atin para mangangailangan, then ilagay natin sa ating isip yung da'wa, papaano makarating sa kanila ang tauhid, inshallah subhanahu wa ta'ala. So maraming salamat. Hope na meron tayong natutunan sa araw na ito. Jazakumullahu khair wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dapat may hadir kayo diyan sa box inshallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukran po. Afwan.
Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.